Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ang ating Panginoon. So, medyo malamig po. Pwede po tayo magkape, ha? Okay lang. Okay lang. Pwede tayo mag-snack. Bible study tayo. Hindi tayo Sunday worship. Kung nilalamig kayo, pwede po kayo magtimpla ng kape doon. At magkape-kape kayo habang tayo po'y nag-aaral ng salita ng Panginoon. Una po sa lahat, palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat idinaos niya po tayo sa nagdaang bagyo. Meron po bang mga bubong na nilipad? Yung sa amin, montik na kasi hindi pala na drill yung medyo dulo dito. Kumalampag ng gano'n. Buti na lang, medyo maaga pa na nalaman na namin. May dumating na kunti-kunting hangin, gumano na siya. Hindi pa dumarating yung pangmalakasan. So, natalian po siya bago dumating yung talagang bagyo. So, purihin ng Panginoon at wala pong niloob po niya na hindi po masyadong devastated ang Bataan. At ang buong Luzon. Bagamat napakalakas ng bagyo, alam natin yung mga natural creation ng Panginoon, ginamit pa rin niya para basagin. Kitang-kita po sa satellite nung mabasag po yung mata ng bagyo. Sa mga bulubundukin po natin ng Sierra Madre. Purihin ng Panginoon. Sa Kanya po ang kabutihan sa atin. Okay. So pagpapatuloy po natin ang ating pong pag-aaral patungkol po sa ika-4 na yugto ng doktrina po ng Reformed Theology. Yung tulit, 5 points of Calvinism. The 4th point is irresistible grace, or ang hindi mapipigilan o hindi matatanggihan kagandahang loob ng Diyos o grasya ng Diyos. Pinag-aaralan po natin, mga kapatid, bakit po hindi matatanggihan o bakit po hindi napipigilan ang kabutihang loob ng Diyos. Okay, ibig pong sabihin, mga kapatid, kapag ang grasya ng Diyos ay talagang para sa iyo, niloob ng Diyos na makasapit sa iyo, dumating sa iyo, kapatid, gagawin ito ang kanyang trabaho. Tandaan natin kasi merong tumutulig sa diyan, gagawin ng grasya ng Diyos ang kanyang trabaho. Marami pong tumutulig sa mga, hindi po sa atin sa maraming nagsasabing mananampalataya sa doktrina ng soberenya ng Panginoon. Ang grasya po ng Diyos, pag sumapit sa iyo, ito po sa ayaw mo at sa gusto mo. Gagawin niya kung ano ang binabalak niya sa buhay mo. Babaguhin ka niya. Hindi dahil kung sino ka, kundi dahil sa kabutihang loob ng Diyos para sa iyo. Okay? Kaya, irresistible. Hindi napipigilan. Hindi natatanggihan. Kaya naman sa ating pag-aaral, mga kapatid, titignan natin ang ating sarili. Kung ang grasya ng Diyos ay hindi napipigilan, i-assess natin ang ating buhay. Titignan natin ang ating sarili. Ano bang nangyayari sa akin? Kasi ang sinasabi ng katotohanan ng ating teolohiya, hindi napipigilan ang grasya ng Diyos na tumarabaho sa buhay ko. Ano bang nakikita ko sa sarili ko? Napipigilan ko ba ang kabutihang loob ng Diyos? Ako ba ang nasusunod o ang grasya ng Diyos ang nasusunod sa buhay? Yan. Okay, so, ngayon po ang pag-aaralan natin is, yan. Bakit hindi napipigilan ang kabutihang loob ng Diyos? Bakit hindi napipigilan ang grasya ng Diyos? Because God
is sovereign over our new birth. Ibig sabihin, mga kapatid, nagsisimula kasi ang pagtatrabaho ng Diyos, yung nakikita mo na sa buhay mo. Alalahanin natin, nagtrabaho na ang Diyos. Balikan natin ang ating mga pag pinagtagni-tagni natin, pinagkone-konekta natin yung ating mga pag-aaral. Tandaan natin, ang Diyos ay nagtrabaho na para sa iyong kaligtasan, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Tandaan mo yan. Ganon ka-espesyal ang pagpaplano ng Diyos para sa iyong kaligtasan. So, way back, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan, ang Earth, ang planet Earth, ang sangsinukob, kapatid, nagtatrabaho na para sa iyo ang Panginoon. Sinisecure na niya, pinaplano na niya, inaayos na niya ang kaligtasan mo kapag dumating ka sa planet Earth. Wala pang planet Earth. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pinag-aralan natin paulit-ulit sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 5, before the foundation of the world. Ngunit, mga kapatid, nagiging manifested. Ano sa Tagalog yung manifested? Nagiging evident or nagkakaroon ng ebidensya ang pinagplanuhang trabaho ng Diyos para sa iyo, hindi pa man nagsisimula sa sanlibutan, kapag dumating sa iyo yung tinatawag na born again experience. Okay? Darating ang panahon o yugto sa buhay mo, kapatid, na kung ang grasya ng Diyos ay niloob ng Diyos na para sa iyo, darating sa punto ng buhay mo na maboborn again ka. Ngayon, ang pag-aaralan natin, bakit irresistible ang grace? Ba't hindi napipigilan ang kabutihang loob ng Diyos? Dahil maging ang kapanganakan mong muli, hindi sa laman, kundi sa Espiritu, ay nakapailalim sa soberenya o pangunguna ng Diyos. Wala kang kinalaman doon. Okay? Sapagkat napakapamoso, mga kapatid, ng pag-aaral o ng doktrina na nagsasabi na kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, maboborn again ka. Wala pong nakasulat sa Biblia na tatanggapin mo muna si Jesus Christ bago magdesisyon ng langit na i-born again ka. Parang example, winitnessan ako ni Sister May, inaralan niya ako ng salita ng Diyos, and then nung mahaba-haba ng aming pag-aaral, i-invite ako ni Sister May, gusto mo na bang tanggapin ang si Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Oo, sige, tanggapin mo na nang maborn again ka na. Ganun ang pamoso. Ayun po ang maraming tumatanggap. Yun ang katotohanan. Pero wala po tayong makukuha basihan sa Biblia na ganun talaga ang sequence. Okay? Tandaan natin, hindi po mali na patanggapin natin. Pakinggan mabuti Baka magkaroon naman tayo ng kontrobersiya na si pastor ayaw patanggapin ang mga hinahayuan kay Jesucristo. Hindi po. Wala pong masama at tama lang po na patanggapin sila kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Talagang tatanggapin po 'yon ng mga mananampalataya. Isang araw talagang tatanggapin nila si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mali po, pakinggan natin mabuti, medyo maingay yung mga mga bata natin. Ang mali, kapag sinabi mo sa kanila na tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas para ma-born again ka. Wala pong nakasulat na gano'n.
Ang nakasulat po ay, na born again ka, kaya mo tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, ang problema kasi sa atin, gusto nating tuntunin, alamin, kung kailan yung eksaktong araw, buwan, taon, na na-born again tayo. Hindi po natin yun malalaman. Okay? Kung ang isang sanggol, pinanganak, at iniwan na siya ni nanay niya sa basurahan. Tingnan niyo po itong senaryo na ito, Pakinggan natin mabuti. Kapag ang isang sanggol pinanganak, at iniwan na siya ni nanay niya sa basurahan. Nandun na siya. And then, hindi na siya pinakalaman ng nanay niya. May nakadampot sa kanya. Yung nakadampot sa kanya, hindi alam kung kailan yung eksaktong oras, araw, panahon, na pinanganak yung bata. Tama? Walang kaalam-alam yung nakapulot. Napalaki siya, yung bata. Kaya bang sabihin ng bata o nung nakapulot sa kanya yung eksaktong oras, araw, kung kailan siya pinanganak? Hindi. Sinong nakakaalam nun? Yung mismong nanay lamang. Ngayon, ganon din sa Espiritu. Sinong nagpanganak sa atin? Ayan, pag-aaralan natin. Sinong nagpanganak sa atin sa Espiritu? Tayo ba? O ang Ama natin na nasa langit? So, sinong nakakaalam ng eksaktong panahon kung kailan tayo pinanganak na muli? Ang Ama sa langit. Ngayon, ang kapanganakan mong muli ay magkakaroon ng ebidensya. Okay? Malalaman mong may ipinanganak na bata kasi may makikita kang unti-unting lumalaking bata. Ganon din sa Espiritu. Malalaman mo na naipanganak ang Espiritu kung may magmamanifest na isang katauhan sa tao na yon na panibago, new creation. Okay? Kaya sinasabi sa Korinto, lahat nga ng na kay Kristo ay bago ng nilalang. Unti-unti. Pag-aaralan natin isa-isa ang mga verses na ating basihan para paniwalaan natin na ang kapanganakang muli ay nasa soberenya ng ating Diyos at wala sa ating mga kamay. Okay? First verse, John 1:12 to 13. John 1:12 to 13. Yan. John 1:12 to 13. Okay. Kapag humahayo tayo, mga kapatid, kapag humahayo tayo, ito yung isang verse na famous para sa atin. Sa mga humahayo, sa mga humahayo, ginagamit natin ang verse. Ginagamit natin ang verse na ito. At very famous ito sa atin. Itong verse na John 1:12. Okay? Ano yung John 1:12? Sabi diyan, pag pinapatanggap na natin yung hinahayuan natin, ginagamit natin yan. Sabihin natin, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sa Tagalog, at sa lahat nga ng tumanggap sa Kanya at naniwala, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay. Ginagamit natin yung sa lahat ng naniwala sa Kanya, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay. Ganito ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo mag-cherry pick. Ibig sabihin, kukuha tayo ng isang verse at doon na natin kukunin lahat ng kapaliwanagan disregarding the context of the verses or the chapters na nakapaloob doon sa istorya. Hindi ganun ang Bible study. Ang Bible study,
Kasi ang salita ng Diyos, kwento siya eh, kwento. Ang isang verse, part siya ng kwento, yung isang verse. Kaya kung kukunin natin ang isang verse at i-disregard na natin ang mga verses na nakapalibot sa kanya, mawawala tayo sa konteksto. Okay? Mawawala tayo sa konteksto. So, kapag kinuha mo yung John 1:12, mache-cherry pick mo doon yung trabaho ng tao. Okay? Mache-cherry pick mo doon yung sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Ano daw mangyayari sa lahat ng tumanggap sa Kanya? Bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay? Kung kukunin mo itong verse na to, parang ang dating, mauuna yung pagtanggap mo sa Kanya bago ka maging anak ng Diyos. Okay? Nagigets natin? Sundan natin mabuti ha. Kasi, ang ginamit mo lang yung John 1:12. But, nakalimutan mo na ang isang verse ay nakapaloob sa buong konteksto ng istorya. Ipapaliwanag ngayon ng verse 13 kung papaano nagiging anak ng Diyos. Okay? Sabi ng verse 13, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Okay? Born of God. Ang isang bata ba makakapamili kung sino yung tatay niya at kung sino yung nanay niya? Ayokong lumabas sa sanlibutan ito kung hindi si Mapol at si Michael ang aking mga magiging magulang. Makakapamili ba ng gano'n ng bata? Hindi. Ganon din ang Espiritu. Mamaya, pag-aaralan natin sa John chapter 3. Ganon din ang Espiritu, ang na-born again na Espiritu. Hindi siya makakapamili on his own, on her own. Dahil ang kapanganakan muli, sabi diyan, you are born of God. Of God. Pinanganak ka ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kapanganakan. Hindi ka pinanganak dahil sa human decision. Kahit nagsabi ka pa, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. It does not necessarily mean na pag tinanggap mo siya, automatically maboborn again ka. That is why, ang dami nating nakikita na tinanggap ko noon ng bibig, pero mangangalunya naman, magnanakaw naman, sinungaling naman, sugarol naman, manginginom naman, pero tinanggap daw niya ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung totoo yun, kapatid, na pag tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at na-born again ka, pag-aaralan natin mamaya, ano dapat ang nangyayari sa buhay kung na-born again ka talaga? Kaya kung totoo na ang pagtanggap mo sa Panginoon ang nagbo-born again sa iyo, dapat immediately after makikita yung sanggol na lumalaki at lumulusog. Ibig sabihin, may nagsasurface o nagkakaroon ng ebidensya ang pagiging born again mo. Okay? Kaya, under the sovereignty of God, ang born-again experience, mga kapatid, sapagkat hindi magkakamali ang Diyos. Listen very carefully. Hindi magkakamali ang Diyos that once na ipanganak ng Diyos muli ang espiritu ng tao, immediately
glory for glory, araw-araw, merong mga pagbabagong mangyayari sa'yo. Yan ang pag-aaral natin mamaya. Pinakita dito sa John chapter 1, verse 12 to 13, mga kapatid, that born-again experience is under the sovereignty of God and not under your human decision or effort. Okay? Yun ang una, John 1, 12 to 13. And then Romans chapter 9, verse 16, it says, Romans chapter 9, verse 16 says, it does not, therefore, depend on man's desire or effort, but on God's mercy. Okay? Ang kapanganakan mong muli, kapatid, ang grasya ng Diyos, ang kabutihang loob ng Diyos, it is not something that you can get on your own desire or your own effort. Okay? Ang pabor ng Diyos, kapatid, ang kanyang grasya, ay hindi mo nakukuha dahil ginusto mo at dahil pinagtrabahuan mo. Okay? Imagine this. Ang desisyon ng Diyos para ibigay ang kanyang grasya, kailan niya ginawa? Even before the creation of the world. Ang desisyon ng Diyos para sa grasyang ibibigay sa iyo ay tapos na, hindi ka pa man pinapanganak sa laman, hindi pa man binubuo ang planet Earth. May desisyon ng Diyos kung kanino niya ibibigay ang kanyang grasya. Okay. Kailan hawak-hawak, kailan mo nabasa sa Biblia na unang pinakita na hawak-hawak ng kordero ng Diyos ang aklat ng buhay? Hawak-hawak naman ng kordero ng Diyos ang aklat ng buhay, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. May nakasulat bang ganon? Revelation chapter 13 verse 8. Sulat niyo. All inhabitants of the earth will worship the beast. Sabi doon, lahat ng tao sa mundo ay sasamba nga kay Satanas. Totoo yan. Pag born again ka, mapapansin mo, talagang napakakapal ng taong hindi sa Diyos sumasamba, kundi kay Satanas. Hindi yung sinasabi nila na, I worship you, Satan. Hindi ganun na. Kundi yung pamamaraan ni Satanas ang ginagawa nila. It is tantamount to worshiping the devil. Kapag ginagawa mo yung gusto niya. Kaya sabi ng Revelation chapter 13 verse 8, all inhabitants of the earth will worship the beast. Ang hindi lamang sasamba sa kanya ay yung mga taong ang mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay na hawak-hawak ng kordero, hindi pa man nilalalang o kinikreate ang sanlibutan. Okay? Pag binasa niyo yung Revelation chapter 13 verse 8, ganun ang nakasulat. Okay? So ang desisyon ng Lord para ibigay ang grasya sa iyo, ang kaligtasan mo at lahat ng pabor ay hindi nanggaling sa effort mo, hindi nakadepende sa effort mo or sa desire mo, kundi nakadepende sa kaawaan ng Diyos. Sino bang mga kinakaawaan niya? Hindi natin alam. Kung sino yung mga kinakaawaan ng Diyos. But, ikaw sa sarili mo, tandaan mo to, pakinggan mo mabuti, kapatid. Ikaw sa sarili mo, mararanasan mo, maiintindihan mo, ma-experience mo, kung isa ka
ang tawag doon? Sa binigyan o dinapuan ng grasya ng Diyos. Alam mo yon, nararamdaman mo yan. Paano mo nasabi, Pastor? Nakasulat yun sa aklat ng Roma. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are really sons of God. The Spirit, the Holy Spirit Himself, testifies with our spirit. Ano yung spirit na yun? Ba't dalawa yata, Pastor? Of course, the Holy Spirit and the Spirit that was born again in you. Magkaiba yun. Yung spirito mo na na-born again, hindi yun yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa spiritong na-born again sa'yo. Kaya spirit sa spirit ang nag-uusap at nagkakaintindihan. Kaya hindi tinatanggap ng tao ang patungkol sa Diyos kasi walang naboborn again sa Kanya. So walang kausap ang Holy Spirit dahil patay ang Espiritu. Ang tawag sa kanila, natural man. But you are not natural man. You are spiritual man. That is why naiintindihan mo ang Diyos at tinatanggap mo ang mga bagay patungkol sa Diyos. Why? Because your spirit has been born again. Okay? Pinanganak ang iyong spirito. Pero hindi dahil ginusto mo yun, kundi dahil sa grasya ng Diyos sa iyo. Kaya sinasabi ng Biblia, walang may pagmamalaki ang sinuman. Walang lalapit sa Diyos sa huling araw at sasabihin, oh, kaya naman binorn again mo ako kasi tinanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang pwedeng magmalaki ng gano'n sa harapan ng Diyos. Anumang nangyayari sa ating pabor ay galing lang sa grasya ng Diyos na hindi tayo ang may kontrol, kundi nakapasailalim sa pangunguna o sa soberenya ng Diyos. John chapter 3, verse 3 to 8 says, ayan, ito yung istorya to, mga kapatid. A conversation. Pag sinabi natin conversation, nag-uusap ang dalawang tao at nagpapaliwanagan. It seems, mga kapatid, na pareho silang marunong sapagkat yung isa, marunong ng mga bagay patungkol sa langit, at yung isa ay teacher. Si Nicodemo ay mas matanda kay Jesus Christ. At may reputasyon si Nicodemo na isang pariseo or tagapagturo ng salita ng Diyos. Sa panahon ni Jesus Christ, tandaan natin to. Sa panahon ni Jesus Christ, wala pang New Testament. So ano yung alam ni Nicodemo? Old Testament. Okay? Ano yung itinuturo ni Jesus Christ? Yung mga masusulat sa New Testament. Okay? Kaya hindi sila magpang-abot. Bakit? Si Nicodemo ay natural man. Si Jesus Christ ay spiritual man. Okay. The conversation. In reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Okay? Ibig sabihin ng walang makakakita sa Diyos o walang makakapasok sa kaharian ng Diyos o walang makakaunawa sa kaharian ng Diyos maliban na ang tao na yon ay bigyan ng grasya ng Diyos, meaning ipanganak ng Diyos muli ang kanyang spirito. Because the natural man receiveth not the things of God. So malibang ipanganak muli ang tao sa spirito, hindi niya makikilala ang Diyos, hindi niya tatanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas
hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Listen very carefully, my dear brethren. Kailangan niyo to. Kailangan niyong maunawaan. I'm telling you the truth. Ito ang magbibigay sa atin ng kaligayahan, kapayapaan, kumpiyansa, katatagan, para harapin natin kung ano man yung mga nangyayari sa mundong ito. Sapagkat pag nauunawaan natin ang mga bagay na spiritual, kapatid, magiging handa ka ano man yung mangyari sa'yo. Lahat tayo, quote and quote, mamamatay. Yun ang katotohanan. Physically, kung hindi tayo kasama doon sa mararapture, kung hindi sa panahon natin mangyayari ang rapture, kung lahat tayo tatanda na sa edad natin, bago yung rapture, lahat tayo sasapit sa kamatayan. Walang sino man sa ating hindi sasapit sa kamatayan. Anong makikita niyong pagkakaiba ng mga alagad ng Panginoon kaysa sa maraming tao ngayon? Ang mga alagad ng Panginoon, humaharap sila sa kamatayan na nakangiti, na para bang ang kanilang pangunawa patungkol sa mga bagay-bagay na yon ay out of this world. Parang hindi kagaya ng sa atin. Tayo kasi, pag nababanggit si kamatayan, tayo including your pastor, pag nababanggit natin si kamatayan, parang iwas na iwas tayo. Tago tayo dyan. Kasi kamatayan. Bakit ang mga kagaya ni Apostol Pablo? Bakit ang kanilang attitude patungkol sa kamatayan ay para bagang pag sinabi mong kamatayan ay parang gustong-gusto nila yun? Alam natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Because to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit ang mamatay, pakinabang. Bakit wala tayong ganong mga kapatid? Mag-aminan tayo. Ano yun? Exaggeration? Parang yabang naman ni Apostol Pablo. Yabang naman. Hindi siya natatakot mamatay. Yabang naman niya. Kaya ba natin sabihin sa kanya? O totoo ang kanyang pangungusap? Ngayon, kung totoo ang pangungusap ni Apostol Pablo, kapatid, ano ang meron sa Apostol Pablo na wala tayo? Anong nauunawaan niya? Bakit siya sumasapit sa kaisipang to die is gain? Ang mamatay ay pakinabang. Ba't sumapit siya doon? Ba't tayo parang hindi tayo sumasapit sa ganon? Anong meron siya? May kinalaman ba doon ang katotohanan? Meron, mga kapatid, sapagkat sinabi ni Jesucristo ng ating Panginoon, and you will know and the truth. Yung takot ba umaalipin sa atin? Takot. Di ba pag sinabi, kamatayan, natatakot ka ba? Pag natatakot ka doon, ibig sabihin, merong umaalipin sa'yo. Anong umaalipin na yun? Takot. Ano ang panlaban sa takot na umaalipin? Truth. Sabi kasi ng Bible, pag nalaman mo ang katotohanan na alam mo ay magpapalaya sa'yo. Okay? Nagsisinungaling ba ang Biblia? Hindi. Ibig sabihin, the more truth that you know, ano yun? The bigger the freedom you have. Kung gaano karami ang katotohanan alam mo, ganun kalawak ang kalayaan mo, kapatid. Kapayapaan, kumpiyansa, kalayaan, katapangan. Amen? Bakit takot ka? Konti ang alam mong katotohanan. Bakit hindi takot sila, Apostol Pablo? Marami ang alam nilang katotohanan patungkol kay Kristo.
Saan ang gagaling yung katotohanan na yun? Sa Holy Spirit. Kaya bang mangusap ng Holy Spirit sa mga basta tao lang, natural man? Hindi. Paano natuturuan ng Holy Spirit ang tao? Kapag ang tao ay nabuhay sa Espiritu. Okay? Pag nabuhay ang Espiritu ng tao, then the Holy Spirit will become your counselor and teacher. Hindi magiging counselor at teacher ang Holy Spirit kung wala naman siyang estudyanteng tuturuan. Sinong estudyante ng Holy Spirit? Ang Espiritong nabuhay sa'yo at hindi ikaw. Ang Espiritong nabuhay sa'yo. Nagkakaintindihan tayo? Kung walang Espiritu sa'yo, kaya bang mangusap ng Holy Spirit? Hindi, kasi wala siyang estudyante sa loob ng katawan mo. Ang estudyante niya ay ang Espiritong nabuhay sa'yo. Sabi ni Nicodemo, how can a man be born when he is old? Paano ipapanganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Listen very carefully. Sundan niyong mabuti, mga kapatid. Sayang to. Nicodemus asked, imagine this. Nicodemus is a teacher of the law. Sa ulado niya ang Old Testament. Pero bugok siya sa Espiritu. Okay? Hindi niya naiintindihan ang mga spiritual na bagay. Paano mo naman nalaman, Pastor? Basahin natin ito. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely, he cannot enter the second time into his mother's womb to be born. Sabi ni Nicodemo. Kasi may sinasabi si Jesus Christ na born again. Kasi di kung Nicodemo, bilang teacher, hindi niya ma-imagine. Kasi si Nicodemo, magaling, matalino, ang alam niya, science. Okay? Sa science kasi, hindi ka na ipapanganak muli sa science. Malabo sa science na ang katawan mo bilang flesh ay pumasok uli sa sinapupunan ng magulang at ipanganak na muli. Walang ganun sa science. Kaya yun ang alam ni Nicodemo, yung natural things, physical things, material things. It is impossible, sabi ni Nicodemo, which is true. It's true. It's impossible. But Jesus Christ is not talking about physical material things or natural things. Jesus Christ is speaking about supernatural things, spiritual things. Listen very carefully. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Walang makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban na siya'y naging tao at sa kanyang pagiging tao ay may pinanganak muli. Okay? He is born of flesh and he is born of Spirit. Kapag ang isang tao ay naipanganak lang sa flesh pero hindi naipanganak sa Spirit, makakarating ba siya ng langit? Ayun, malinaw to mga kapatid Unless he is born of water, which is natural, and the Spirit, ibig sabihin, 2 beses dapat ipanganak ang isang tao kung gusto niyang makarating ng langit. Papanganak sa laman at ipapanganak sa Espiritu. Yun yung ibig sabihin. Unless, maliban, na isang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, flesh gives birth to flesh. But Spirit gives birth to Spirit. Okay. Nung ipinanganak ka sa laman, kapatid, ang decision maker doon, kasama sa decision maker doon, ay ang iyong nanay at yung tatay. Okay? Flesh
Dahil yung nanay mo, iniluwal ka bilang baby sa flesh. Kaya, flesh, your mother, gives birth to a flesh, which is, pareho kayong natural. Ang nanay mo at ang pinanganak na sanggol, flesh gives birth to flesh. But, spirit gives birth to spirit. Ang ama mo sa langit, which is spirit, ang nagpanganak sa'yo, nagbigay sa'yo ng panibagong buhay, which is spirit. God is your parent, magulang sa espiritu. Hindi ang magulang mo sa laman. Kaya sinabi sa John 1:13 kanina, born not of human decision, nor of natural descent, ibig sabihin, hindi dahil pinanganak ka, or born again na yung nanay mo, ay maging born again ka rin, dahil gusto ng nanay mo, maging born again ka, hindi yun ang dahilan. Ang dahilan ng kapanganakan mo ay dahil pinanganak kang muli ng Panginoon, ng Diyos. Spirit gives birth to spirit. And then, you should not be surprised at my saying. Jesus said, you must be born again. Nicodemus, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of spirit. Yan yung pinag-uusapan natin kanina. Ang spirito, mga kapatid, magtratrabaho siya nang hindi nanghihingi ng anumang desisyon mula sa iyo. Okay. Sabi kasi, para maunawaan natin, madakot natin, gumawa si Jesus Christ ng example or ng, anong tawag sa ganyan? Illustration, para madakot ng isip mo kasi makatotohanan ang hangin eh. Although hindi natin yan nakikita, pero nararamdaman natin yung hangin eh. So ikinumpara ni Jesus Christ ang trabaho ng Espiritu sa kung paano nagtatrabaho ang hangin. Sino sa atin ang nagdesisyon o nagbigay ng command sa hangin? Hangin! Pumunta ka sa Catanduanes. Doon ka, bagyuhin mo ang Catanduanes. Sino nakakapag-utos sa hangin? Walang makapag-utos sa hangin. Kahit sa bagyo. Yung bagyo, parang sinasabi ni Jesus Christ, ang bagyo, pupunta siya kung saan niya gustong puntahan. Kung gusto niya bukas sa Visayas siya. Kung gusto ng bagyo sa Luzon siya. Yun ang ibig sabihin nito. The wind blows wherever it pleases. Kung saan niya gusto. Walang makakontrol sa kanya, wala rin nag-uutos sa kanya. Ibig sabihin, kapatid, ganun ang born again experience mo. Hindi ka ang nagdesisyon, walang kumukontrol sa Espiritu, gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. Pupuntahan niya, kung sino ang gusto niyang puntahan. Yun ang ibig sabihin nun. The wind blows wherever it pleases. You can hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. Ibig sabihin, hindi mo talaga mapipredict kung kailan maboborn again si Sister Yoli, si Alice. Pareho bang Alice, si Sister Alice? Pareho yun, Hindi mo pipredict. Hindi mo gusto kong i-born again yung hinahayuan ko eh. Papatanggapin ko na siya para ma-born again na siya. Hindi po. Hindi ikaw ang nagde-decide, ang Diyos. Okay. 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. Sabi diyan, praise be to God, to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy. Okay, take note. In His great mercy,
He has given us new birth. Okay. Ano daw ang desisyon o anong ginamit na desisyon ng Diyos o anong ginamit na batayan ng Diyos o anong ginamit niyang materyales para i-born again ka? In His great mercy. Ano yung mercy sa Tagalog? Ang kanyang kaawaan dahil sa kanyang matinding, dakilang kaawaan. Okay. So, ibig sabihin, ang iyong born again experience o new birth or grasya ng Diyos na binigay sa iyo ay ayon lamang sa awa. Okay. Pag sinabi nating awa, ayun, may mga student tayo, may mga estudyante tayo sa lugar. Hindi ka nakapasa, nag-exam ka. Hindi ka nakapasa sa exam. Pero si teacher, nalaman ang istorya ni mama mo. Pinag-aaral ka pala ni mama mo sa pamamagitan ng matinding pagpapagod, pagpapakapagod. Naglalaba pala si mama mo para makapag-aral ka. Ikaw naman na bata, kung saan-saan ka naglalamierda, ayaw mo kasi kasuhin yung pag-aaral mo, hindi mo nire-respeto yung pagod ng magulang mo. Nalaman ni teacher mo, dahil kapitbahay mo si teacher mo, nalaman, nakikita niya yung istorya ng nanay mo. Naawa siya kay nanay mo, kahit hindi ka nakapasa, tinapunan ka ng awa ni teacher at ipinasa ka. Okay? Ngayon, anong may pagmamalaki mo sa pagpasa mo? Pumasa ka, hindi dahil magaling ka, kundi naawa sa iyo ang teacher mo. Naawa sa nanay mo. At ikaw ang nag-benefit ng awa na yon. Okay? Ganon tayo lahat, mga kapatid. Maging ang pastor. Ang sabi sa Romans chapter 3, verse 23, ang lahat nga ay nagkasala. Ibig sabihin, nag-exam naman lahat. Kahit si pastor, nag-exam naman si pastor. Pero sabi ng Biblia, nung chinikan na yung exam ni pastor, ibig sabihin yung buhay ni pastor, aba, hindi nakapasa si pastor. Bagsak ang buhay ni pastor. Ngayon, ang desisyon ng Lord, imbis na ibagsak ka, pinasa ka niya. Ang naging paraan niya sa pagpunta mo sa kanyang kaluwalhatian, hindi dahil magaling ka at pumasa ka, kundi dahil sa napakalaking kaawaan ng Diyos. Now, nasan doon yung effort mo, o desire mo, o yung pagpaplano mo, o yung galing mo, para ma-born again ka? Wala lahat doon. Ang born again experience mo at ang grasya ng Diyos ay under sa pangunguna ng Diyos at ang ginamit niya para pangunahan ng iyong kaligtasan ay ang malaking kaawaan. Naawa lang siya. Kung hindi siya naawa, bagsak lahat at hindi tayo aakyat ng entablado lahat. Walang gagraduate. Bakit? Bagsak lahat. But, naawa ang Diyos. Kanino? Sa mga hinirang ng Ama. Hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Okay? And then, 1 Peter chapter 1 verse 23. Ayan. 1 Peter chapter 1 verse 23 says, For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Okay? Hindi ka nga pinanganak dahil sa kung anumang nakikita sa mundong ito. Pag sinabing perishable things, ano sa Tagalog yon? Mga bagay na nabubulok. Anumang bagay na material, physical, natural, gaano man kasarap yan, saging, mangga, buko, ano man,
Ganon man kasarap, isang araw, mabubulok siya. Ganon din ang katawan mo, kapatid. Ang kapanganakan mo muli ay hindi nagsimula sa mga bagay na nabubulok. Yung utak mo na yan, mabubulok yan. Yung ginawa ng mga kamay mo, mabubulok lahat yon. Ano mang nakikita ng mata natin, mabubulok yon. Ang kapanganakan mo ay hindi nanggaling sa mga nakikita ng mata o nahahawakan ng kamay o nararamdaman ng katawan. Wala doon, hindi doon nanggaling ang kapanganakan muli. Kundi sa mga bagay na hindi nabubulok. Ibig sabihin, spiritual. Okay? Kaya ang uuwian ng spirito na yon na nabuhay sa iyo, kapatid, ay ang feeling ng Diyos na spiritual, hindi physical. Okay? Ngayon, pag sinabi natin born again, lalo na sa mga hindi pa nakakaunawa, pag sinabi born again, ay ano yan, relihiyon. Ayoko nga sumama doon, mga born again. Mga relihiyon yan eh. Aakitin lang tayo ng mga tao dyan, papunta ng relihiyon. No! Ang born again, mga kapatid, ay hindi relihiyon, hindi simbahan, hindi grupo ng tao. Ang born again ay isang pangyayari, individual, personal, sa buhay ng tao na niloob ng Diyos na mangyari sa kanya. Hindi natin pwedeng sabihin na, mga born again tayo, tayo lang maliligtas. Tayo lang magagaling dahil mga born again tayo. No! Ang born again experience ay personal. Mag-isa ka at ang Diyos. Ang Diyos na may kagustuhan na ipanganak kang muli sa Espiritu. Hindi dahil sa pagsama mo sa grupo, hindi pa dahil sa pag-attend mo sa church, hindi dahil sa pagsama mo sa asosasyon, o anumang grupo na malalaking grupo, hindi po. Ang born again experience ay isang kalagayan personal sa isang tao. Kapag niloob ng Diyos, na ipanganak muli ang iyong spirito, kapatid, yun ang buhay na pinapangarap mo. Hindi mo man alam, pero pag naranasan mo, yun ang buhay na ganap at kasiyasiya. Nangyayari sa iyo ang pinangako ng Panginoon. 1 John chapter 5 verse 4 says, ayan, ito yung pinag-uusapan natin kanina. Magko-close tayo dito. Mga kapatid, we will close with this verse. Ang sabi diyan sa 1 John chapter 5 verse 4, ito ang hindi listen very carefully, ito ang hindi maitatangging ebidensya kung ikaw nga ay born again. Okay? Kung ikaw ay born again, for everyone born of God overcomes the world. Okay? Because this is the victory that has overcome the world. Even our faith, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin sa bibig, born again ako, pero nandun ka naman. Sa kamunduhan, born again ako, nanunood ka naman ng ball. Born again ako, lahat naman ng panahon mo nasa video games. Born again ako, umiinom ka naman ng alak, nakipag-inuman ka. Born again ako, nakikipag-chismisan ka naman. Born again ako, nandun ka naman sa sugalan. Sino daw ang mga born again? Yung totoo. For everyone born of God, ano mangyayari sa kanila? They will overcome the world. Ano ibig sabihin ng overcome the world? Na pagtatagumpayan nila ang alin? Ang mundo. Kung ang gusto ng mundo, ito ang ibig sabihin ng overcoming the world. Ito ang gusto ng mundo. Tara,
Happy-happy tayo. Pasarap-sarap tayo, relax tayo dito. Gawin natin ang mga gusto natin gawin. Ito yung daloy ng mundo. Ganito daw ang born again. Gaano man kalakas ang daloy ng world, you can overcome it. Itong born again. Dito yung daloy ng mundo, ang born again, he can overcome the world. Born again ka ba? Are you overcoming the world? Yun. Ang hirap magsalita. Born again ako. Nakita ka naman. Aba si pastor, lumabas ng motel. May kasamang babae si pastor. Born again daw si pastor. If you are a born again Christian, you will overcome the world. Okay? Yan ang katotohanan, mga kapatid. Huwag mo sabihin born again ka, pero kitang-kita naman na yung buhay mo ay puro kabalastugan ang ginagawa. Okay? Yun ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Pag sumapit ang grasya ng Diyos sa buhay natin, babaguhin ka nito. Hindi mo kayang labanan ang lakas ng grasya ng Diyos. Babaguhin at babaguhin ka at mapagtatagumpayan mo ang sanlibutan. Kaya ang grace ay irresistible. Kung nare-resist mo ang grace ng Lord, ibig sabihin, hindi ka born again. Okay? Marami pa niyan. Palakpakan po natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo po yung magpasalamat at manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.